Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mapapatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Yan, tingnan natin kung anong mga messages ng ating spirit guide. Spirit guide, send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais mong ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Send me more messages sa spirit guide. Okay. Spirit guide, send me more messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais mong ipapatid sa amin. Nagtatalunan ang mga mensahe. Seven of Cups, Seven of Wands, Five of Cups, Six of Cups, the Moon, Wheel of Fortune, Devil, the Chariot. Devil, the Moon, tapos meron ditong Five of Cups. Itong mga energy na to nagpapahayag or nagpaparamdam or it signifies that maybe you have been into a toxic relationship with a person na minahal mo naman siya, nagmahala naman kayo sa umpisa, pero sa bandang huli, naging codependent, or maybe, because this person, ang dami niyang hidden truth about your relationship with this person. Ito yung klase ng relasyon na sa umpisa, okay kayo, pero pag sa bandang huli, yung person mo nagbago. Nagbago siya at ang dami nang itinatago sa'yo. Yung pagbabago na yun at yung mga bagay na itinatago niya sa'yo, may kinalaman to other person. Sabihin na nating third party. So, sobrang sama ng kalooban mo, sobrang sakit sa kalooban mo, na malaman na yung taong mahal mo, kaya siya nagbago, kaya iba na yung trato sa'yo, kaya iba na yung pakikitungo sa'yo, or pwedeng nalalamig na siya, ay dahil meron na palang iba. Habang kayo pa, 'di ba, parang ang sakit lang yun dahil you trusted this person. Yung talaga salitang trust, napaka mabigat yan eh. Tapos yung tiwala na yun mawawala. Ano kaya ang dahilan bakit nagawa sa'yo ng taong to? Ang dami yan naging options pagdating sa love. Hindi lang pala ikaw, hindi lang pala isa. Ang dami. Marami kayo. So, maaring pinagsabay-sabay pa kayo. Ang hirap para sa'yo because kahit na nagkalayo na kayo ng taong ito, maari kasi inalisan mo na siya iniwan mo na siya. Nakipag-break ka na sa kanya, nakipaghiwalay ka na sa kanya kasi ano na nalaman mo ganun, 'di ba? Yung una umaasa ka pa magbabago siya, pero hindi. Bumabalik pa rin sa memories mo. You keep reminiscing yung mga, sabihin natin, magaganda at mga sweet moments ninyo together. But I think this person is younger than you. Maybe, hindi pa siya talaga serious. Nagiging playful lang siya. No, pero, sa umpisa kasi nag-take ka ng risk eh. Na alam mong mas bata ito at medyo hindi pa siya ganun ka-mature. So, yun na nga. Playful and immature pa. Not serious in relationship. Kaya, maaring marami siyang kinalolokohan, marami siyang niloloko.
magbabago ang ihip ng hangin dito. Wheel of Fortune means magiging maganda ang kapalaran mo pagdating sa love. Yun man yung naranasan mo, pero darating yung isang tao sa buhay mo. Someone, sabihin natin, this time, this person is mature, this person will manifest you and will keep going, will push through. Ayan, gagawa ng effort to, gagawa ng iba't ibang paraan para suyuin ka, para makamtan yung matamis na oo. And this person, magpapakita to ng, sabihin natin, yung perseverance. Nararamdaman din ng taong nito yung, sabihin na natin, pinagdaanan mong sakit. Hindi niya man totally alam kung ano yung naging kwento mo o kung paano ka nasaktan, pero parang through ups and downs, ito yung person na maaari mong bigyan muli ng, sabihin natin, kasi mahirap na sa'yo magtiwala but this person, ito yung muli ka mag-open up to trust again. At hindi ka naman mabibigo sa taong to, kasi through ups and down, nandito, just sa tabi mo yung taong to. No? Magiging maganda yung, sabihin natin, pagdating sa love life, magiging maganda at magiging, sabihin natin, panibagong yugto ng buhay mo. And it will give you so much happiness and contentment. Bottom of the deck, Star. It gives so much hope and it redirects you to the right person. Temperance. You just have to be patient pagdating sa love. It will come in its perfect timing. No, universe na ang gagawa ng paraan in order for you to meet this person. At itong taong to, napaka matatag to sa kanyang kabuhayan. Hindi lang sabihin natin, hindi lang sa love ka makakaramdam ng abundance, also with wealth. Kasi matatag to, sabihin natin may kaya, masipag, at good provider. Kaya kung dati, playful, immature, but with this person, siya yung stable. Siya yung masasabi mo na you have security and stability pagdating sa relationship and pagdating na rin sa kabuhayan. Minsan talaga sa love, no, palagi in order for you to meet and to be joyful, to be happy, minsan talaga makakaranas ka muna ng ng sakit. Yan. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. And maybe this is your soulmate. This person is your soulmate. So, ayan, soulmate again, oh. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Talagang sacred. Soulmate talaga kayo ng taong ito. Pero bago kayo magtagpo ng soulmate mo, you will feel so much pain. At dun mo naman masasabi sa sarili mo na yung pain na yon transform you into a better person. At mas cherish mo yung love with this person, yung sa soulmate mo. Kasi naranasan mo nang masaktan pero dito naman, hindi niya ipaparana sa'yo yun. Sobra yung pagmamahal niya sa'yo. And you will feel valued,
you will feel that you are worthy of love with this person, with your soulmate. Okay, just believe and have faith in love. Yung mga sakit na nararanasan mo na yan, sometimes it will redirect you to the right person in its perfect or divine timing to your soulmate. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Of course, in YouTube. Have a good day po and God bless.